So magandang gabi po sa inyong lahat at muli tayong magpapatuloy sa ating aralin sa libro ni Mateo, The Gospel of Matthew. Tayo po'y manalangin. Ama namin, kami po'y nagpupuri sa inyo, nagpapasalamat. At muli ay aming hilingin ang inyong gabay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Mangungusap ka po sa amin, O Diyos, at na may maunawaan po namin ng maigi ang araling ito. Binabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan na kayo lang ang dapat tumanggap. Itong aming samad dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So tayo na sa chapter 2, verse 13 hanggang sa katapusan na ng chapter 2. So hanggang 23. Yan. So basahin ko sa NIV. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said. Take the child and his mother and escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is going to search for the child to kill him. So he got up, took the child and his mother during the night, and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod, and so was fulfilled what the Lord had said through the prophet, "Out of Egypt I called my son." When Herod realized that he had been outwitted by the Magi, he was furious, and he gave orders to kill all the boys in Bethlehem and its vicinity who were 2 years old and under, in accordance with the time he had learned from the Magi. Then what was said through the prophet Jeremiah was fulfilled. A voice is heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children and refusing to be comforted, because they are no more. After Herod died, an angel of the Lord appeared in a dream to Joseph in Egypt and said, "Get up. Take the child and his mother and go to the land of Israel, for those who were trying to take the child's life are dead." So he got up, took the child and his mother, and went on to the land of Israel. But when he heard that Archelaus was reigning in Judea in place of his father Herod, he was afraid to go there. Having been warned in a dream, he withdrew to the district of Galilee, and he went and lived in a town called Nazareth. So was fulfilled what was said through the prophet, that he would be called a Nazarene. Yeah. So, dito pa lang sa ating binasa, at the same time, ang focus ni Matthew ay dito nga sa sanggol na ito na isinilang na siya ay magiging Mesiyas. At makita natin na ang batang ito, maliit pa lang, ay makikita na natin na persecuted na. Okay? He is a persecuted child. Baby pa lang siya, gusto na siyang patayin. At makikita natin naman dito ang pagiging soberano ng Diyos, na ang plano ng Diyos, sabi nga, ay hindi mapipigil, hindi maamtala, okay? Hindi maaabala ng kahit anong paman at kung sino paman, maging yan ay ang dyablo o ang mga tauhan ng dyablo o ito mga taong ginagamit ng dyablo, walang makakapigil sa plano ng Diyos. So makikita natin dito si Jesus ay isang larawan ng isang refugee. Dahil nga sila sa panawagan ng
anghel sa panaginip, sabi nga ni Joseph, tumayo na kayo dyan at tumayo. Dalhin mo ang mag-ina mo sa Ehipto. Doon muna kayo sapagkat si Herod hinahanap ang batang yaan para patayin. Kaya't dali-daling umalis sina Joseph, si Mary at ang kanilang sanggol na si Jesus, at sila ay nagumpisa nang pumunta sa Egypt. Makikita nga natin na totoo yung sinasabi nga dyan sa chapter 8 verse 20 that the Son of Man has no place to lay his head. Baby pa lang siya, wala nang kapahingahan. Andun na kaagad yung mga pag-uusig. At yan, makikita rin natin na sinabi rin ng ating Panginoon, kung ako na inyong tagapagturo, ako na inyong pinuno, ay na-persecute, ganun din kayo. At yan ang mangyayari din sa mga disipulo at nangyari din yan sa mga apostoles. Nagkaroon din sila ng mga persecution at ang kakaiba yung mga kamatayan na kanilang hinarap. So dito ngayon makikita natin na ang Diyos kahit papano kapag hindi pa oras, sabi nga, ay hindi mangyayari ang mga bagay-bagay na sinasabi ng mga tao. Ang masusunod pa rin ay ang Diyos. Kailangan maunawaan din ng mga tao sa Western Hemisphere o sa mga lugar na masasabi nating urbanisado, developed country, kung paano namumuhay ang mga Kristiyano sa mga lugar na punong-puno ng persecution, gaya ng China, sa mga probinsya, gaya ng North Korea, ng Pakistan, ng Kyrgyzstan, Kazakhstan, mga istan na yan dyan sa bandang Asia. Tayo hindi pa rin natin naranasan yan eh. Maayos pa rin tayo dito, malaya tayo nakakapag-aral ng salita ng Diyos. Pero kailangan makita natin na baka dumating ang panahon ay mabaliktad ang sitwasyon at tayo rin ay usigin. At yan nga nangyayari nga magtataka kayo, sa Canada nangyari yan. Sa Alberta, isang church na kung saan ay hindi sila pwedeng makapagtipon dahil pinagbawalan sila at ikinulong yung kanilang pastor ng 3 linggo at nung makalaya ay nilagyan ng fence yung kanilang church para hindi sila makapanambahan dahil nga COVID daw. So nag-underground church sila. Hindi nila sinasabi kung saan, pero nakarating ito kay John MacArthur at ito nga ang naikwento ni John MacArthur sa kanyang iglesia. So makikita natin parang imposibleng mangyari dahil Canada o US, pero nangyayari. How much more doon sa mga bansa na talagang grabe na ang persecution. Simulat sa pool ay persecuted na sila. So marami tayong mga pupulot dito na aral sa mismong sinapit ng ating Panginoon. Bata pa lamang siya. Okay. Siya na hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon. Sabi nga, siya ang hari ng mundong ito, pero sabi nga, itong mundong ito ay galit sa kanya. Kaya't kailangan tayo ng mga Kristiyano, hindi lang tayo yung tumatawag ng pansin sa gobyerno, sinasabi natin kailangan natin ng pagbabago, pero
kapag dumating yung oras na tayo naman ang siyang uusigin at tayo naman ang siyang lalapastanganin at bibigyan ng mga maling akusasyon at even dumating sa punto na ikamamatay natin ang pagbabahagi ng magandang balita ng kaligtasan o ang pagbabasa ng Biblia o mismo ang pagtawag sa Panginoon ay dapat natin itong tayuan. Hindi dapat tayo panghihinaan ng loob at pagdating ng panahon na yon ay tayo mismo ang magiging kagaya ni Judas o kaya ni Pedro na i-deny natin ang ating Panginoon. Si Judas, binitray niya ang Panginoon. So dito makikita natin sa verse 15, mapapansin natin dito sa ating inaral, napakarami ng mga ginamit ni ni Matthew na mga Old Testament scripture. At ito nga ang isa, verse 15. Sinabi niya rito, nung sila ay nasa Ehipto na, and so was fulfilled what the Lord had said through the prophet, out of Egypt I called my son. Meaning to say na natili sina Joseph, Mary at si Jesus sa Egypt hanggang sa punto o panahon o araw ng kamatayan ni Herod. Nung namatay na si Herod, sila naman ngayon ay tinawag ng Panginoon, ng Diyos na bumalik na ng Israel. Kaya sabi niya, natupad na ang sinasabi ng propeta, out of Egypt I called my son. Na ito ay hango po sa Hosea chapter 11 verse 1. Okay? Na ang ibig sabihin po nito is that nakiki-identify ang ating Panginoon doon sa nakaraang Exodus. Yung Exodus ng mga Israelita doon sa wilderness from Egypt, iniwan nila patungo ng wilderness, patungo ng promised land. So nakiki-identify dito ang ating Panginoon sa Hosea 11 verse 1. At ito ay isang historic sign ng covenant na ina-anticipate yung bagong Exodo. Kaya nga kung kayo nakinig sa aking mga turo dun sa Gospel of Luke, eto na yon, yung bagong Exodus na gagawin ngayon ng Panginoon. So nung kinote ito ni Mateo, ito ay pagpapakita na si Jesus, siya yung forerunner nitong bagong Exodus na ito. At yung panibagong Exodus na ito ay magtutungo sa ultimatong kaligtasan. Hindi lang pansamantalang kaligtasan sa Ehipto patungo ng promised land ng Israel, kung hindi ito ay panibagong Exodus galing sa ating makasalanang buhay patungo naman sa ating ultimatong kaligtasan. So makikita na natin na ang tao ay may kanya-kanya mga destiny. Tayo rin, gaya ng ating Panginoon, ay mga tao ng bagong Exodus na ito. Tayo ay mga tao ng kaharian ng Diyos. So ngayon na na-fulfill na itong pagkatawag na ito ng Diyos, sabi nga niya, out of Egypt I called my son. Pagtitingnan po natin yan doon sa panahon ng mga Israelita, ang kanyang tinatawag na anak, ang bayan Israel. Okay? Sabi nga, when Israel was a child, I loved him.
Sinabi yan ng ating Panginoon, ng ating Diyos, si Yahweh sa Old Testament. So, makikita natin yung pagiging tipo nung Israel at ang katuparan niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So ngayon, itong bagong Exodo ni Jesus, na kay Jesus pala, ay kanya ngayon kinakatawan ang bayang Israel sa kanilang layunin at kanilang misyon. Alam naman natin na ang Israel ay hindi nagtagumpay, sila'y nahulog sa kasalanan, sila'y tumalikod sa Diyos at sumamba ng mga Diyos-Diyosan, pero itong bagong Israel, itong tinatawag na tunay na Israel or the true Israel, sa persona ng ating Panginoon, siya ang gagawa ng katuparan nito. He will fulfill what Israel had failed to fulfill. At ang misyon ng ating Panginoon, hindi gaya ng bayan ng Israel na sila ay nakatingin lang sa kanilang mga sarili, sa kanilang mga kabaro. Si Jesus, ang kanyang misyon ay para sa lahat ng tao. At yun nga yung promise kay Abraham, na sa pamamagitan ng punla na yan, at ang punla na yan ay si Jesus, sabi nga sa Galatians 3:16. Siya ang magkakaroon ng katuparan nito. Siya ang tutupad sa lahat ng ito. Dito ngayon makikita natin, si Jesus, lumalabas siya na siya yung pangako na mas higit pa kaysa kay Moses sa Deuteronomy 18:18. Compare nyo ito sa Matthew 4:2, sa Matthew 17 verse 2, makikita nyo na sabi nga, He is greater than Moses. At pagtitingnan nyo rin sa Hebrews, He is greater than Moses. In the air of God's call to Israel, siya yung tagapagmana ng pagtawag sa bayan ng Israel. Gaya ng pagprotekta ng Diyos kay Moses nung si Pharaoh, kanyang pinapatay ang mga maraming Israelitang mga bata, ganun din naman ang pagprotekta ng Diyos sa kanyang kaisa-isang anak na si Jesus. So makikita natin na parang nauulit yung history, pero hindi actually nauulit. Nagkakaroon lang ng kaparehas na pangyayari. Iba nga lang yung sitwasyon. At ngayon dito, sa pagpunta ni Jesus sa Egypt, gaya ng mga Israelita, si Joseph, isa sa mga anak ni Jacob, makikita natin na gaya ni Pharaoh, itong si King Herod naman, kanya namang pinapatay ang mga kalalakihang mga Israelitang bata 2 years old and below sa Bethlehem. Kaya doon natin nakita itong fulfillment ng isang propesiya ni Propetang Jeremiah. A voice is heard in Ramah, weeping and great mourning, Rachel weeping for her children and refusing to be comforted because they are no more. Now, itong pangyayaring ito na nangyari sa Old Testament ay walang iba kundi nung time na ang bayan ng Israel ay na-exile. Ang 10 tribes ng Northern Kingdom ay napunta sa Assyria at after 100 years, yung natitirang dalawang tribo, yung tribe of Jacob, Judah and Benjamin, sila naman ay dinala sa Babylon.
At alam naman natin na yung exile na yan ay hindi walk in the park. Hindi madali. Sila'y nahirapan, pinahirapan, hanggang sa sila ay sinakop for 70 years na natili sila doon sa bayan ng Babylon. Kaya't makikita natin yung iyakan. So parang ganun na nangyari nung panahon nga ng mga Hudyo, na ngayon ay parang naulit muli dito naman sa sitwasyon ng mga batang Israelita na pinapatay ni Herod. Now si Herod, para sa inyong kaalaman, ay napaka-brutal na hari. Wala siyang pinipili, wala siyang kinikilingan, basta't kung ano ang kapritsyo niya, o nagustuhan niya, o nabigkas niya, o nabitawan niyang salita, mangyayari. Gaya ng yung kanyang brother-in-law, nung sumisikat ito, ang ginawa ni King Herod, pinalabas na nalunod ang brother-in-law niya. At nung hinukay ng mga archaeologists yung pool o swimming pool, nakita nila na very shallow lang. Hindi ka malulunod sa pool na yon. So ibig sabihin, siya ay puwersahang nilunod doon sa pool na yon. Later, ito mga falsely accused officials ay kanyang pinapatay. Hindi naman totoo ang mga bintang sa mga opisyal na ito, dahil lang sa order ni Herod sila ay pinatay. At nung nagsususpecha siya sa kanyang dalawang anak na parang may planong ikudeta siya. Okay? Anong ginawa niya? Kanyang ipinabitay ang dalawa niyang anak na lalaki. At 5 araw bago ang kanyang kamatayan, nung siya'y inuud na, okay? Bago pa mangyari yon, meron siyang isang anak na parang si Absalom na kanyang ipinapatay. Kaya nga't may kasabihan, isa ito sa mga sinabi ni Augustus sa mga apocryphal story, better to be Herod's pig than his son. Mas mabuti pang maging baboy ka na lang ni Herod kaysa anak niya. Bakit? Kasi pinapatay niya yung mga anak niya. Ganyan ka brutal itong haring ito. Kaya't yung kamatayan ng mga Israelita, mga bata sa Bethlehem, ay talagang nagpapakita lang ng tunay na karakter nitong si Herod. Na siya is isang murderer. At makikita ngayon natin dito sa pananaghoy ni Rachel, itong propesiyang ito, ay makikita rin naman natin dito yung pag-asa. Okay? Dito sa lament o pananaghoy, yung itong sorrow, dito sa pangyayaring ito sa bayan ng Israel nung sila'y na-exile. Sa Jeremiah 31 na yan, verse 15, nakita si Rachel na umiiyak para sa kanyang mga anak. So parang lumalabas dito si Rachel ay umiiyak sa kanyang libingan sa Bethlehem nung panahon ng captivity ng mga Israelita. At ngayon ay umiiyak na muli dahil dito sa krisis na ito na nangyari
sa mga ng batang Israel sa bayan ng town of Bethlehem. Pero sabi ko kanina, merong pag-asa na pinapakita rito. Merong future hope dito rin sa Jeremiah 31. Habang umiiyak si Rachel sa kanyang mga anak, God comforts her, promising the restoration of His people. Sabi diyan sa Jeremiah 31:15-17. Sabi, because Israel is my dear son, the child in whom I delight. See? Tinawag ni Yahweh ang Israel na kanyang anak, na kanyang minamahal. Ngayon, ikukumpara natin ito dito sa sinulat ni Mateo, out of Egypt I called my son. Ito ngayon yung panibagong kaligtasan. At yung bagong kaligtasan na ito ay sa pamamagitan ng isang bagong tipanan sa New Covenant. Kaya dyan sa Jeremiah 31 din, na madalas kong binabanggit, yung 31-34, yan ngayon yung sinasaad. Ating puntahan sandali para makita natin kung anong ibig sabihin yan. Jeremiah 31:31-34. The days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord. This is the covenant I will make with them, with the people of Israel, after that time, declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness and will remember their sins no more. Ito po yung pag-asa. Ito po yung pangako. Ngunit nung panahon ng ating Panginoon, nung siya ay nagmiministeryo na, ay hindi po ito nagagap. Dahil anong ginawa ng mga Pariseyo, ng mga Sadduseyo, ng mga Skriba? Kanila ngayon plinanong patayin ang ating Panginoon. So makikita natin, sabi nga, ang mga pangyayaring ito mula nung siya'y bata pa ng ating Panginoon. Sabi nga, yan ang paumpisa pa lamang ng persecution na mauuwi sa mas matinding pagkahatol at pagpatay sa Panginoon. Pero sa pamamagitan ng kamatayan na yan, sa krus ng Kalbaryo, ay mabubuksan ngayon ang tinatawag na bagong tipanan o the new covenant. Kaya sabi niya, the new covenant in my blood. Kaya't hindi lang siya nag-identify sa kanyang mga kabaro ng mga Israelita, siya nag-identify din sa mga taong nahihirapan, yung mga nasa exile ng panahon na yon sa mga Israelita, time ng kanilang captivity. At ngayon, nagkaroon ng Exodus ang mga Israelita, muli magkakaroon ng Exodus sa pamamagitan ng persona ng ating Panginoon. So, sa pagbabarito ng ating Panginoon, kanyang ipinamalas
Kanyang in-identify ang kanyang sarili sa mga kapwa niya na mga tao. Okay? Hindi lang mga Israelita, kundi sa mga tao. Sa mga taong walang kakayanan para iligtas ang kanilang mga sarili. Sa mga taong naghahangad ng kaligtasan. At dito natin makikita ang puso ng Diyos, kung gaano niya nararamdaman ang hirap ng dinadanas ng mga tao. Kaya nga sabi ni Jesus, I can not only sympathize with you, but I can empathize with you. Nararamdaman niya yung ating pinagdadaanan. Kaya God understands our problems, our heartaches, our pain. Why? Because Jesus went to the cross to begin with, to make things better, para maging mas maganda ang buhay sa hinaharap. Maaaring ngayon, may pandemic tayo, hindi natin nakikita yan, pero kung ikay anak ng Diyos, rest assured, may kalalagyan ka. Because sabi nga ng Panginoon, I will come back for you, and where I go, sabi nga, I will bring you there, dun sa kaharian ng Diyos. Yan. So ngayon, makikita na natin, balik tayo sa ating aralin. Si Jesus ngayon ay nung namatay si Herod, ang anghel ng Panginoon ay nagpakitang muli kay Joseph sa Egypt at sinabing, "Get up, take your child and his mother and go to the land of Israel, for those who were trying to take the child's life are dead." Dito natin makikita na ang Diyos ay soberano. Namatay na lahat ang mga umuusig, pero si Jesus buhay pa rin. Lumaki siya, nagkaroon siya ng kahit papaanong kapahingahan nung siya'y lumalaki dahil namatay na yung umuusig sa kanya. Pero nung dumating na yung time na kanyang pagmiministeryo, at yan ang ating titingnan sa mga susunod na mga aralin, ay bumalik na muli yung persecution, yung pag-uusig na yan. Gaya ni Moses, namatay na yung mga tao noon, siya ay nakabalik, at siya ang ginamit ng Diyos to deliver the nation of Israel from bondage in Egypt. Ganon din naman si Jesus, lahat ng mga umuusig sa kanya, namatay din, at sabi nga, siya naman ang maglilid, okay, mangunguna sa mga taong bibigyan niya ng kaligtasan. Kaya dito makikita natin na ang Diyos, siya pa rin ang nagproprotekta dahil sa kanyang mga layunin na dapat matupad. Lalo na pagdating dito sa history ng tao. Kaya't ang tao walang magagawa kung ang Diyos siya ang kumikilos sa lahat ng mga nangyayari, kahit na itong pandemic pa. At ngayon, makikita na natin, imbis na sila'y bumalik sa kanilang lugar sa Bethlehem, sa Judea, ay nalaman nila na si Archelaus, ang anak ni Herod, ang siyang namumuno. Kaya't siya'y natakot at sabi, wag muna tayo doon. At winarningan din siya sa kanyang panaginip ng anghel at sabi nga, doon muna kayo sa Galilee. At sila ay nanirahan sa isang bayan na kung tawagin ay Nazareth.
At dahil diyan, so was fulfilled what was said through the prophets that he would be called a Nazarene. Okay. So dito ngayon makikita natin na bakit sa Nazareth. Ano ba ang meron sa Nazareth? Sabi nga, can anything come out of can anything good come out of Nazareth, di ba? Kumbaga, isang maliit na lugar, agricultural land. Actually, kukunti lang ang tao. Hindi halos kumbaga nagde-develop. Pero bakit yun ang pinili? Yung ginagawa ni Mateo dito is parang he's making a play doon sa pangalan ng Nazareth. Mas madaling ma-recognize kasi mas madaling matandaan yan dahil sabi nga, he will be called a Nazarene, a Nazirite. Alam naman natin, si Samson ay isang Nazirite, meaning to say, kapag ikay Nazirite, meron kang vow na ginawa na kailangan mong gampanan at kailangan mo ngayon tuparin. At pag nagawa mo na yan, ay tsaka ka lang pwede magkaroon ng kapahingahan. Gaya ni Samson, hindi siya pwede magpaputol ng buhok kasi nandun nga raw yung strength niya. Pero actually wala naman sa buhok ang strength ni Samson. Ang strength ni Samson ay nasa Diyos. Nung siya ay ginagamit ng Diyos, siya ay malakas. Pero nung kanyang iniwan ng Diyos, nanghina na rin siya. Nung siya ay nahulog sa mga patibong ng kaaway, nanghina rin siya. Kaya't nakiusap siya bandang huli, pagbigay mo pa ako o aking Diyos. At yun nga yung kahuli-huling kahilingan niya bago siya mamatay, ay makabawi siya sa kanyang mga kalaban. At yun nga nangyari doon sa kwentong yaon. So, ang ating Panginoon, siya ay may layunin din. Kaya dito sa isang hindi kilalang lugar, sa Nazareth, diyan mag-uumpisa ang kanyang ministeryo. At nakita naman natin yan sa ating inaral sa Gospel of Luke. Diyan siya nag-umpisang mangaral sa Galilee. At diyan din nag-umpisa ang mga Pariseyo at Saduceo at mga Eskriba at mga religious leaders na nainggit sa kanya at nagplano na siya ay patayin. So, dito po tayo magtatapos. Ang panawagan pala ng ating Panginoon na yan ay para gampanan ang pagiging Mesiyas. At yan ang ating aaralin sa mga susunod pang mga pag-aaral. So magandang gabi sa inyong lahat.